Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, slot for sale scheme sa BFP ibinunyag, 12 opisyal kinasuhan. Big time hike sa presyo ng diesel at kerosene muling umarangkada. Gasolina, taas presyo din. EDSA People Power, panawagang gawing holiday sa kabila ng proklamasyong Special Working Day. Mga minor de edad na may HIV maaari nang magpagamot sa pamamagitan ng proxy consent. Reforma sa pagpapaigting ng seguridad sa bansa isinusulong sa Senado. Honasan, pinaalala ang diwa ng EDSA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagsampa ng kasong administratibo ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa 12 opisyal ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ito ay kaugnay sa mga di umano'y recruitment corruption at inspection irregularities ng ahensya. 4 na dating opisyal ng BFP Region 8 ang kinasuhan dahil sa kanilang ugnayan sa slot for sale scheme. Sa BFP Region 10, 6 naman ang nasampahan at 2 naman mula sa Region 4A. Pero ngayon, na-uncover namin ang na 12 opisyal ng BFP ay sinampahan namin ng 90-day preventive suspension. Sa BFP Region 8, 4 na opisyal mula sa BFP, Fire Superintendent hanggang Chief Superintendent ang naharap sa kaso. Lahat sila ay member ng Human Resource Merit Selection and Promotions Board at ginawa nilang negosyo ang serbisyo publiko. Para sa isang slot, makapasok lang sa BFP, 400,000 hanggang 800,000 ang bawat aplikante. 4 sila ay suspended pending administrative leave na aplikante ay kailangan magbayad. Sa Region 10, nag-approve sila ng 26 na aplikante na walang medical clearance. Ang suspetsya namin, nakapagbayad sila, hindi na dumaan sa medical clearance, dire-diretso na. Sa Region 1, isang officer ang sinampahan ng kaso dahil sa paghingi ng 90,000 kapalit ng recruitment slot. Naka-preventive suspension na rin siya. Sa Region 4A, meron rin tayong administrative cases laban sa 2 personal dahil sa favored fire extinguisher dealer. Pinipilit niya ang mga kliyente sa kanilang mga kilala. Bawal yun. Samantala, dagdag pasanin po sa ating mga motorista. Muli na namang ipinatupad ang taas-singil sa presyo ng produktong petrolyo. Tumaas ng 60 centavos sa kada litro ng gasolina, habang big time hike naman na piso't 20 sentimo sa parehong diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang patuloy na dagdag singil sa presyo ng langis ay bunsod ng geopolitical tension sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, maging ang tensyon sa Russia at Ukraine. Umabot na sa higit 8 piso ang itinaas ng presyo ng diesel ngayong taon lamang, habang higit 6 na piso sa kerosene at higit 4 na piso naman sa presyo ng gasolina. Sa ibang balita, pinahintulutan ng Department of Health o DOH ang mga menor de edad na may Human Immunodeficiency Virus o HIV na magkaroon ng access sa antiretroviral o ARV treatment sa pamamagitan ng isang proxy consent system. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, karamihan sa mga bagong kaso ng HIV ay mga batang edad 18 taon pababa. At ilan sa mga ito ay hindi nasimulan ng pagpapagamot dahil hindi sila agad na nakakuha ng parental consent.
Upang matugunan ito, pahintulutan na ang proxy consent kung saan maaari na itong pirmahan ng isang representative gaya ng social worker maging isang doktor, lalo na kung kailangan ng agad masimulan ang ARV treatment. Dagdag pa ng DOH, libre ang ARV medicine HIV screening at confirmatory test sa lahat ng government treatment hubs sa buong bansa. Para sa ating ulat panahon, tuloy pa rin ang pag-ulan at paghidlat at pagkulog sa ilang parte ng bansa bunsod ng umiiral na easterlies. Makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi, habang kalat-kalat naman na pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Reforma sa pagpapaigting ng seguridad ng bansa isinulong sa Senado. Honasan pinaalala ang diwa ng EDSA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.